Welcome sa ating channel. Tayo ay magbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol po sa pagpalo ng stick. Paano gumamit ng stick, itong hampas ng kanan at hampas ng kaliwa. Importanteng may nalalaman tayo sa pagpalo kung hindi tayo marunong manuntok. Kahit pagpalo at paggamit ng itak, tayo po ay may alam, sapagkat importante ang may alam kaysa wala kang alam. At maganda din pang exercise yung ating nalalaman na pangdipinsa kapag nagipit tayo. So hindi naman natin ginagamit sa pang-aapi. Yan po ay ginagamit sa tamang pamamaraan yung ating nalalaman. So atin pong ibabahagi yung nalalaman natin sa paghampas ng kaliwa kanan. Ito pong stick, paano gumamit ng stick pagpalo. So tayo po ay mag-demonstrate ng pang-pumalo. Ang basic po ng pagpalo ay itong right hand. At papalo ka galing kanan papuntang kaliwa. Ganyan. Tapos galing kaliwa papuntang kanan. So pabalik-balik lang. Basic lang po kasi. Hampas ka sa kanan papuntang kaliwa. Tapos hampas na naman sa kaliwa papuntang kanan. Kasi ang kalaban, pag hinampas mo, pag natamaan yan, manatlis, tapos pabalik para talagang matatamaan yung kalaban. Tapos gagamit ka ng step na forward, tapos hampas, tapos hampas, tapos backward, hampas, tapos hampas. So basic lang po ang gagawin natin, yung hampas galing kanan ito, tapos hampas galing kaliwa. So pabalik-balik lang po yan sa martial arts na arnis, binabalik lang. Sa martial arts na stick, bamboo stick, binapalo lang ng galing pa kanan papunta sa kaliwa. Depende kung anong strike mo, paa, katawan, ulo. So hindi kayo at ating demonstrate. So ang ating gagawin exercise, step, kasi tumatakbo ang kalaban, tapos palo, palo, balik dito sa taas. Kasi mas malakas pag dito galing. Pag dito kasi na galing, mahina na. So kailangan iikot mo, pak, pak. Mas malakas kapag hampas talaga. So backward, hampas, hampas. Forward, hampas, hampas. Backward, hampas, hampas. Depende kung anong target mo. Ulo, hampas, hampas. Backward, ulo, hampas, hampas. So paulit-ulit lang po yan. Backward, forward.
backward, tapos forward. Bakit may backward at saka forward? Kasi pag umatake ang kalaban, atras ka tapos ka-counter ka. Tapos pag umatras ang kalaban, aabanti ka tapos papalo ka. Yun po ang purpose ng atras at saka abanti. Umaabanti ka sa atake, atras ka sa depensa. Pero may counter. Ibig sabihin, kung ma-counter ka habang umaatras ka. Pag umaabanti ka, aatake ka. Ganon din sa boxing, lahat ng martial arts. Abanti, atake, atras, depensa, counter. Yan po ang batas ng mga karate, boxing, judo. Basta't martial arts, mayroong attack, upinsa, abanti at saka atras. Ang ibig sabihin yan, umaatras ka kasi dumidipinsa ka at kumakounter ka. Kaya pag sinabing atras, palo, palo, abanti, atake, palo. So yun yung basic. So kailangan natin malaman yung basic. Simple lang ang palo kahit walang numero. Basta kanan, galing sa kaliwa, pakaliwa, galing papuntang kanan. Basic lang yan eh. So yan po ang rules ng pagpalo. Ganon din po sa itak. Kung makahawak kayo ng itak, ganon din ang hampas niyan. Parehas din. Parehas din ang hampas ng itak at saka hampas ng stick. So yun po ang ating naibahagi sa ngayon, yung exercise tungkol po sa stick, paano pumalo. Galing kanan, pakaliwa, abanti, kanan, puntang kaliwa, kaliwa, puntang kanan. So simple lang, hampas lang talaga oh. Hampas. Galing kanan, pakaliwa, kaliwa to kanan. Hampas lang. So kahit sino pwedeng matuto niyan. Kung mayroon kayo sa bahay, puto lang kayo ng kawayan. Ganito kalaki, kahaba. Sukatin ninyo, 1 meter. Pwede na kayong makipagpaluan sa hangin sa exercise. At kung magipit kayo, pwede ninyong gamitin sa tama kapag wala na kayong aatrasan o magipit kayo. So yan po ang ating maibahagi ngayon tungkol po sa pagpalo.